Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Miyerkules, sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon, 2 punto mula sa ating mga pagbasa. Una, hango sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Dito, itinuturo sa atin ang kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamumuno. Ito ay dapat na nagmumula sa kalooban at kagustuhan ng Diyos at hindi lamang basta't gusto at pangarap ng tao. Kung tutuusin, nakakatakot kapag ang isang pinuno ay nalagay sa pwesto dahil ginawa niya ang lahat para malagay sa pwesto. Di ba ganito ang kwento sa unang pagbasa? Mayroong isang taong nangarap maging hari. Ginawa niya ang lahat para siya ay maupo bilang hari. Nandoroon yung halos lahat ng kanyang kamag-anak, pinapugutan niya ng ulo para walang maging hari mula sa kanilang pamilya at angkan maliban sa kanya. Itong ganitong uri ng pag-aambisyon ay nakakatakot sapagkat ang pamumuno ay dinaan sa dahas, sa hindi magandang pamamaraan. Kaya naman, ang uri ng pamumuno ng ganitong klaseng tao ay masasabi nating isang malaking disaster. At kung babalikan natin ang ating buhay ngayon, sa iba't ibang larangan, sa gobyerno, sa iba't ibang mga institusyon, at kasama doon ang simbahan. At kung iisa-isahin nating tignang mabuti at kikilatisin ang mga naging pinuno natin, sila ba'y nalagay sa pwesto dahil ito'y kanilang pinangarap at ginawan ng paraan para talaga sila maluklok sa pwesto? At di ba itong mga taong ito ang gumagawa ng hindi maganda ngayon? Di ba itong mga naluklok na ito sa pwesto ang siyang namumuno ng walang kaalam-alam? Yan yung sinasabi sa talinhaga sa unang pagbasa. Nag-usap-usap daw yung mga punong kahoy. Sabi raw ng pinuno, ikaw, puno ng olibo, ang dapat mamahala sa bayan. Sabi ng puno ng olibo, okay na ako ay nakapagbibigay ng langis. Pero hindi ako karapat-dapat sa kanyang gawain. At sinabi naman sa puno ng ubas, ikaw ang mamahala sa ating bayan. Sabi ng puno ng ubas, okay na ako na nakapagbibigay ako ng alak. Hindi ako karapat-dapat sa ganyang pamamahala. At yung igos, ikaw ang mamahala sa bayan. Sabi ng igos, okay na ako, nakapagbibigay na ako ng bunga na masarap. Ayos na yun sa akin. Yung dawag, ikaw ang mamahala. Ang sabi ng dawag, kapag ako ang inyong pinamahala, siguraduhin niyo lamang na kayo ay makahihiga sa ilalim ng aking mga matitinik na sanga.
isipin nating mabuti papaano iyon mangyayari. Ang dawag, yung mga damo na matinik, na hindi pinapansin sa bukid, walang pakinabang, kadalasan pinuputol, sinusunog, walang silbi. At ang dawag, kapag siya ang mamamahala sa kanilang bayan, ano ang mangyayari? Ang galing ng Biblia. Yung sinasabi niya noon, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Marami sa mga namumuno sa atin, sa lipunan, sa iba't ibang institusyon, ay katulad ng dawag. Walang alam, walang kakayahan. Kaya ang nangyayari, isang malaking disaster. Kawawa naman ang ating bansa. Sa Ebanghelyo, yung may-ari ng ubasan, lumabas ng kanyang tahanan para maghanap ng manggagawa sa kanyang ubasan. 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m., 5 p.m. Sa lahat ng oras na yon, lumabas siya para maghanap ng manggagawa. Pero doon lamang sa 6 a.m. na paglabas, sinabi niya, magtrabaho ka sa aking ubasan, uupahan kita ng 1 denaryo para sa buong maghapon. At nagkasundo sila. Pero dun sa ibang mga oras na nag-anyaya siya na gumawa sa kanyang ubasan, walang usapan magkano ang ibibigay. Basta't magtrabaho ka, kaysa naman tatambay-tambay ka lang dyan maghapon. At nung dumating na yung oras na kailangan na silang bayaran para sa kanilang pagtatrabaho sa buong maghapon, unang binigyan yung tinawag para magtrabaho, mag-aalas 5 na ng hapon, matatapos na yung oras ng pagtatrabaho at binigyan ng 1 denaryo. Sabihin na natin, ang equivalent ng 1 denaryo is 500 pesos. Ang galing naman, matatapos na yung maghapon, mag-aalas 5 na, ang tinanggap, 500 pesos. Kaya umasa yung pinakaunang tinawag, bagamat nagkasundo sila 1 denaryo, umasa siya na mas malaki ang ibibigay sa kanya. At nung tinawag na siya, o narito ang iyong upa sa pagtatrabaho mo sa maghapon, 500 pesos. Bakit naman ganon? Ako ang nagtiis sa nakapapasong init ng araw maghapon. Yung taong yon, dumating siyang matatapos na ang pagtatrabaho. Pareho lang kami ng tinanggap. Pero ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ay yung huling pangungusap kung saan sinasabi ang nahuhuli ay mauuna. Ang nauuna ay mahuhuli. Sa mata ng Diyos, hindi tinitignan, ikaw ba yung pinakamatagal nang nagsaserve sa simbahan? Dapat meron kang special privilege. Ikaw, bago ka pa lang, ay mag-antay ka muna ng ilang taon bago ka mabigyan ng magandang posisyon. Hindi ganon sa usaping paglilingkod sa Diyos. May mga pagkakataon kung sino yung nahuli, yung ngayon lang nag-join, biglang mauuna sa lahat. Meron naman yung ang tagal-tagal lang nagsiserve, dito na tinubuan ng ugat sa paa. Pero pagdating sa paglilingkuran,
pinakahuli. Hindi natin hawak ang kaisipan at pamantayan ng Diyos. Ang kailangan nga lamang talaga magtiwala at manalig sa Kanya. Amen.